Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Isa ka maripayon nga adlaw nga sa diin kita magatuo naman sang dakong gugma pulong nga napika salin sa aton balaan nga sulatan sa sining kahaponon mga ka AWR, mga ka 360. Siguro matingala ka mo nga nagsiling ko mayong hapon tungod ang aton nga schedule subaw may dutay nga pagbago. May dutay nga pagbago. It's because siyempre nga aton nga programa diri sa AWR 360 Bacolod may ara nga dakong pagbago, hindi lang nagdagamay nga pagbago kundi dako gyud nga pagbago kay we are preparing for sa isa naman kadako nga likoton. Isa kadako nga likoton, so may adjustment sa mga programs. So yari karon ang programa naton diri sa dali aton pagaistoryahan may dutay siya nga pagbago. May dutay siya nga pagbago sang schedule. Kag siyempre imbes ka mamati kamo sa programa naton once a week, mahimo na ni siya twice a week for this week and second week, and then further that may ara na siya ang mga changes nga posible mangin adlaw-adlaw na nga aton nga pagtuon sa aton nga pagtulunan. So praise God for that mga ka 360 pinagi sa sini ang pulong sang Ginoo aton ini mapamalandungan. Kabalo ko may mga ginatun-an kamo. So aton mga kauturan naton, mga kaabyanan naton nga nangin kaupod naton sa sining aton nga programa. Nga nagasubaybay sining aton nga programa diri sa AWR 360 Bacolod. Ang aton na karon nga programa, ka 360 Brian, ang aton nga nabutang da from 10:30 to 12 p.m. dyan. Gawala pa. Pero 12:30 at 10:30 to 12 p.m. I-change sa ginaraya. Basi ba si Deo Kuturan? Di siligo nag-change na. Ang lain na biglamig pa Kuturan kay 10:30 to 12 p.m. Wow! Oo, sakto na. Sakto na kay aga Japon. So, mga ka-360, welcome kamo sa sining aton nga programa. Kamusta ang tuig naton? Kamusta ang pagpakamayo sa Diyos sa inyo mga ka-360? Unta, yara kamo sa gihapon sa mayong kahimtangan. Unta, sa gihapon, yara kamo sa pag-uswag sang tagsa-tagsa naton ka mga pagtuo. So, praise God for that mga ka-360. Yang aton nga pagtulunan, importante kita. Kaya amat-amat interesting amat interesting ang mga pagtulunan naton. Mga pagtulunan bala nga kung isa daw wala naton ini siya matagaan importansya sa aton nga pagtuon karon. Ang aton nga pagtulunan, by the way, pinaagi sa pagdumalas ang aton nga presidente sa Negros Occidental Conference. Ato yang executive secretary kag pinaagi sa aton nga treasurer upod man sa aton nga pagdumala sa aton nga tatay diri, tatay promanghod ni sa akon siyempre. Tatay naton di sa communication department, Pastor Joy Cantilla. Ang subong ang amo siya ang in charge sang Hope Channel Bacolod kag sa AWR 360 Bacolod. Siyempre, kung wala rin akong partner diri, si ka 360 Brian Lacson, ang aton nga programa wala man sa mahimo. Tungod nga kung wala sa may makuti diri, wala sa mag-on sa tanan nga mga gadget diri, hindi mo ko rin kabalo, hindi gid mahimo aton nga programa. So, yari kita mga ka 360 live karon. Takna naton karon alas 5:08 sang hapon. Diri kita sa studio sang AWR 360 Bacolod. Napahamtang diri sa Negros Occidental Conference Convention Negros Occidental Conference Evangelistic Center. Yari kita sa CB Ramos, Barangay Takuling. Tsakto na, katris si Brian, basi sala si Brother Raymla. Kag para sa mga kauturan naton, mga kabyanan daton dira nga magasunod sa aton nga programa, kindly
like, subscribe kung ano man na bisan nag-like ka, kung wala ka subscribe wala Japon may mga Ka360 kag at the same time aton ini i-share ini nga aton nga pagtulunan kay magdulong ini sa aton sang kahayag na nungod sa mga butang nga nasulat diri sa balaan nga kasulatan. So mga Ka360, our topic for this afternoon, makita naton di siya sugpon sa aton nga pagtulunan, Patriarchs and Prophets chapter 31. Chapter 31 ginahingalanan siya the sin of Nadab and Abihu. Amo ni ato pagtulunan makuturan. This covers Leviticus chapter 10 verse 1 to 11. May 1 hour kita nga pagtalakay sining issue, but don't worry mga Ka360, biskan 1 hour kita kay mapalo up ta ni siya sa following nga mga inadlaw tungod ang aton nga tinion diri sa pagtuon naton medyo sa subong hindi patadili, but sa pila ka mga sinimana maga-daily na kita sa pag-broadcast sining aton nga programa. Dali aton pag-istoryahan ang inyo ilagad si Ka360 Ray Herios. Gani mga kauturan, mga Ka360, ginagdata ka mo sa pamalandong sa makadali kita magaampo, mangayo kita sa kaalam sa aton nga Ginoo sang iyang dakong gugma ginatag sa aton. Labing balaan kagalangdon namon nga Dios sa sining nga tinakna sining kahaponanon. Nagapasalamat kami sang panahon nga sa diin mayara kami maayo nga panahon, makahimo kami sa amon nga milikuton kag subo mga Dios walay kasablagan ang amon pag himo sa amon nga bulaton tungod nga ang pagpakamaayo sang balaan nga espiritu nanging kaupod namon pinaagi sa paggiya a pagbantay sa amon sa mga manugtunda. Walang do namon nga Dios, salamat sa sining tinion nga sa diin kami magatuon sa imong mga pulong sa gihapon ang paggiya sa imong balaan nga espiritu among maangkon nga ang dakong gugma sang imong anak nga si Ginoong Hesus nga nag-offer sa iyang kabuhi dito sa Cross sa Kalbaryo para sa katumbasan sa among sala. Padayon namon ini o Dios maangkon mahangpan namon ang dakong pulong nga amon pagatun-an karon. Nagahingyo kami mabaton ang imong kaluoy ginampo namon ini tanan pinaagi sa imong anak nga si Ginoong Hesus. Kami nagapasalamat kay bato namon ini sa dako sa among tigpasuon. Amen. So mga Ka360 sa sining hapon magatuon kita sining ganin akong kagina ang aton nga pagtuon-an na sentro ini siya sa libro sang Leviticus chapter 10 verse 1 to 11. Ang topic naton ginatiguluhan siya the sin of Nadab and Abihu. Mga kuturan sa padayon sining nga nagariya paibalo ko sa inyo nga kita tuon, no? Sundan naton mga Ka360 ang aton nga programa. Ang programa naton nga magadulong sa aton sa pagpakilala kung ano kadako sa gugma sa Dios. Pinaagi mga kuturan bala sa aton pagtuon sining aton pagtulunan. Matingala lang kita dugay-dugay natapos na naton ang basa sa libro sang halin sa libro sa Genesis pakadto sa Deuteronomy. Matapos naton ini Deuteronomy yun ang sintruya. Sugpuna naman naton sang libro from Joshua going to Malakay nga pagtuon. Sundan naman naton nga pagtuon from the life story of Jesus. Sundan naman naton sa pagtuon. Sunod mga kauturan. Yan kita dali ka mo. Aton ini istoryahan ini mga butang sa sini nga tinakna. Okay, sa pagsugod ang aton nga topic ko siling nanakon the sin of Nadab and Abihu. Ini isa nga chapter nagapahayag sa aton nanungod sang kung aton nadumduman sa nagligad naton nga pagtuon gintun-an naton ang pagtuon about sa tabernacle and its services. Amo na yung pagtuon nato nagligad makuturan. Now, di naman kita magatuon sa pagtulunan nga magtudlo sa aton
nanungod sang pagtuon naman naton, no? Pagtuon naman naton nanungod sa the sin of Nadab and Abihu. Kabalo kita makuturan sa pagtuon naton. Okay. Ups, nadula ko. Halik ka. Ano man. Silig ko ginaw. Nagsiligi ko daw. Nagsiligi ko kay reboot ang akon nga cellphone. No, nag-reboot. Siyempre pag natumo ka nimo kag nadula siya, dula na, patay na. Pero mga kuturan, pasalamatan naton nga ang dakong gugma sang Dios ginatag niya sa aton nga makatuon kita sang mga pulong sang Dios. So pinaagi. So pagtuon naton, nagatapayag siya nga after sa pagdidikar sini nga tabernakulo, ang mga pari ginkonsentrar, ginconcentrate ang ilang kakabuhi, ginhimo, gintulin ang ilang pagkabuhi na konsentrar gid sa isa ka sagrado nga bulaton, sa isa ka opisina. Di consider makutol, ginconsider during the time nga pagserbisyo sa tabernakulo, isa ini siya kasagrado nga hilikoton sang mga katawan sang Dios. Labi na gid ining makatawan nga ginpahayag sang Dios nga amo ang mga himo sini. Kung nadumduman naton mga kauturan, ang nauna nga pari nga ginpahamtang amo si gani ang utod ni Moses, si Aaron, no? Si Aaron. Diri karon makita naton sa titulo naton ang sala ni Nadab kag ni Abihu. Okay? Ano ini siya ang sala ni Nadab kag ni Abihu? Ano ini siya ka importante mga kauturan nga dapat naton ibalawan? Kag dili naton tulupang don nga ang services, ang mga hilikoton dito sa tabernakulo, nahimo ini siya 7 days. 7 days bilog nga adlaw sa semana nahimo ni siya. Kag ginhimo ang tanan nga hilikoton subong pinasahi nga hilikoton, pinasahi nga seremonya. Kag sa ikawalo ka adlaw, nga paghimo nila sa sining hilikoton, ang bata ni Aaron, ang mga bata ni Aaron mag-offer sang sakripisyo o kung mag-offer sang mga halad ayon sa gintangdo sang Dios. Gintangdo sang Dios. Kag pinaagi sa sini, himuon nila ang instruction sang Dios nga kung paano himuon kag kung paano nga ang halad sang katawan sang Israel mabaton sang Dios. Kag ginpahayag ini sa isa ka na ato na tawon, isa ka hapiit hanuot nga pamaagi. Kag ang balaan nga kasulatan nagapahayag sa aton nga ini mga halad, makita man naton mga ka 360, ini mga halad ginhatag ini. Hatag ini. Kag pagabatunon ini sang Dios pinaagi sa pagpadala o kon pagpanaog sang kalayo halin sa langit nga amo ang mag-consume sa sinimang halad. So mining makuturan, ini makita naton bala sa mga movie, no? Makita naton sa mga feature nga nagagwa nga ini mga Bible stories naton nga nanggwa iya nga ginasindihan pa para lang magkalayo ang halaran, no? Magkalayo ang halaran. Pero di makutura makita naton nga ang kalayo nga alin sa langit amo ang naga-consume o amo ang nagabaton sa sini o kun amo ay ni nagasunog sang tanan nga halad nga gipahamtang didto sa altar. Nyan pinaagi sa sini makitaan sa mga tawo ang pamahayag nanungod sang langit non nga gahom. No? Langit non nga gahom. Nga makita sang tawo kung nag-offer siya sang iyang halad, makita sang tawo nga ang iyang halad ginbaton sang Dios kay may kalayo nga halin sa langit nga among nag-consume sini. Nakita nila kung anong ginimo sang Dios
nga favor para sa ila, nga makita ng himaya sang Dios nga nagdulong ini sang lapnagon nga pagdayaw kag pagkalipay sa mga katawan sang Dios sang ila nakita ang pamaagi nga ginimo sang Dios o kon pinaagi sa ginimo sang presensya ni Jehovah nga yara sa ila. Okay? So, diri natin makita makuturan, mga ka-360. Isa naman ka insidente, makonsider natin this is one of the terrible incident nga naglabot sa panimalay ni Aaron. No? Subong high priest. Nagabot karon ang tinion nga sa diin ang pangamuyo kag ang pagdayaw sa mga katawan nagalabot ini sa Diyos pinaagi sa duwa ka bata ni Aaron. Okay? Tanda naton. Ikapila gid kadlaw ayon sa pagsugod gi sa ngaladlalad naunang adlaw tudto sa ikapitong adlaw sa ikawalok adlaw diri magaintra diri magaupod ang bata ni Aaron sa isa ka pinasahi nga likuton na apang makuturan kung makita naton apang ano ang natabo kay pinaagi sa sini ini ang duwa niya ka bata imbis nga ang kalayo nga nagalin dito sa langit nga amo ang nagasindi sa mga kandileryo no amo ang nagabaton sang halad ano pagid ang sinser, ang nagasindi sini ang kalayong man nga halin dito sa ginhatag sang Ginoo nga amo ang nagasunog sa insinso nga ginbutang dito sa sinser. Doon din nato makita makuturan nga pinaagi sa sini wala sang strange fire, wala sang kalayo nga nagalin niya sa ordinaryo nga pamaagi sa pagbag-od man sang bato o kung pagsindi sang ano nga pamaagi nga pagsindi, hindi ni siya mahimo kay kinahanglan ini nga mga kandileryo, ini ang mga sinser, no? Nga may nabutang dira ang mga insinso ginbutang dira kung inibutang dira mga ka 360 meaning ang kalayo nga gingamit hindi kay halin sa ordinaryo nga kalayo o kung sindihan sang tawo kundi magahalin gid ini halin dito sa kalayo nga ginpadala sang Dios nga halin sa langit. Amo na imong kuturan makita naton gali nga ang ginimo sa sining mag-utod ginsindihan nila ato ang insinso, nagkuha sila sang common fire, meaning nagkuha sila halin dito siguro sa ila ng ginaman ng daan nga ginpasiga nga mga butang or either naghimo pa sila sa pagsindi sini. Apang ang makuturan ang balaan ng sulatan nga nagapahayag kay nagsiling siya, siniganin ko natin basahon diri ho, nagsiling siya sa verse 2 sang chapter 10 nga nagsiling, and there went out fire from the Lord and devoured them and they died before the Lord. Kaya nga sa 10 kung balikan natin nga nagsiling, and Nadab and Abihu the sons of Aaron took either of them his censer and put fire therein and put incense thereon, and offer strange fire before the Lord, which He commanded them not. So, ang paghimo nila sa pagsindi sang insinso, sa dito sa sinser, sa insinso, ginbutangan nila, ang sinser ginbutangan nila sang kalayo, kag ginbutangan nila sang insinso, kag nagapahayag nga ining insinso nga ilang inibutang ining kalayo nga inibutang is a strange fire ang kalayo nga hindi nagalin sa Dios,
no? Wala naghatag sa instruction dito, what insult, no? Ano ang insulto ini na para sa Ginoo, kay nga nagimo sila sa mga hilikoton nga hindi ila. Akong gani magkuturan magita diri. Siling diri mga kautoran sa chapter 16 verse 12 to 13 nga nagapayag sa aton. Nagapa-explain siya. Strange part offered today, okay? God does not change. He is as particular and exact in His requirements now as He was in the days of Moses. But the sanctuaries of worship in our day, which the songs of praise, the prayers, and the teaching from the pulpit, there is not merely strange fire. Hindi nga? There is not merely strange fire, but positive defilement. Hindi lang silang strange fire, but positive defilement. Ang paglapas, pas positibo, nga pagsupak, o kon pagdagta, sang ang instruction sang Diyos, o kon sang tabernakulo sang Diyos, o kon sang pagkamasinupakon. Sini nga, instead of truth being preached with holy unction, unction from God, it is sometimes spoken under the influence of influence of tobacco and brandy, strange fire indeed. Okay? Natawag talaga. May explain ko na sa karong kuturan. Di na ito mapahayag mga kuturan. Pinaagi sa aton nga pagtuon, pinaagi sa pagtuon, nga ang strange fire nga gitpahamtang ni Nadab kag ni Abiho is not the instruction, it's not in accordance with the instruction of the Lord. Okay mga ka-360, mabalik kita pagkatapos ang atong pagpahanumdom sa sininga tinion. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita mga ka-360 sa aton nga pagtuon. Nagapayag diri ba ang kuturan nga siling. But kinadab ang biyo, but they transgress His command by use of strange fire. For burning the incense, they took common instead of the sacred fire which God Himself had kindled, and which He had commanded to be used for this purpose. For this sin is a fire went out from the Lord and devoured them in the sight of the people. Makasubo mga kautura, no? Hindi na ito makita galit. Tungod sa pagkamalinapason ni Nadab kag Abiho, imbis nga ang fire nga alin sa langit nga amo magkalayo dito sa incense, magkalayo dito sa sincere, ang natabo mga kuturan nga may kalayo nga nagalin dito sa langit nga amo ang nagsunog sa kay Nadab and Abiho in front of so many people. Sa tubang sa mga kadamaan, nasunog ini ang duwa ka bata ni Aaron. Now, diri natin makita mo kuturan. Makita natin next sa kay Moses kag kay Aaron, supposedly will be Nadab and Abiho nga nagtindog subong mataas nga saserdote dito sa Israel. Ini sila, may ara sila nga pinasahi nga kadungganan nga ginatag sa ila sang Dios. Gintugutan sila sang upod sang 70 elders sa kadto dito sa bukid kung kadumduman nato mga ka-360, no?
gitugutan ini sila sa pag-witness dito o kung sa pagbantay dito sa bukid o po sa 70 elders, apang ang ilang nga paglapas was not therefore to be excused or lightly regarded. Pakita na ito mga katisiti nga itong giling Ginoo, no? Kitayag, pasalamat pata, galapas kita sa subong nga panahon, nagahimo kita sala, wala tada ito ginatagaan talang lightly, why na itong gitagaan sa dako ka importansya, ining mga kaluyahon yaton nga angkon, apang mga ka-360 sa tubang sa Ginoo, hindi ni siya buot. Hindi ni siya buot. Nga kita magpasipala sang iyang mga instructions nga ginatag sa aton. So, sa sini nga pamaagi makita naton ang sala nga ginhimo ni Nadab kag Abiho is grievous. Hindi tama gid kalaot ang ginhimo nila, no? Tungod ini nga mga tawo nagaangkon sang dako nga kapawa, tungod ini nga mga tawo na ginkilala sila nga mga princesses sa mga Israel, no? Nga sa bagay gani dito sila nagsaka dito sa bukid, nitagaan sila sa pribilehiyo sa pag-commune, no? Commune sa Dios, no? Nakapamati sila mga kauturan dito. Samtang si Moses nagapag-istorya dito sa Ginoo, nagapamati ini sila. Posible sa akon na pagkakana kay para sa mga katawan sang Dios nga mga malauton dito sa ubos, pamatyag nila nagalinog, nagadaguob, nagapangilat. Pero posible ini ang 70 elders kag ini nga si bata ni Nadab kag Abiho, ako paglantaw nga during the time nga dito sila sa sininga bukid sa Mount Sinai, posible ako paglantaw nga nakabati sila sa mga pagpulong o kung pagpagigistoryanay sang Dios sa kay Moses during the time. No? So din nato makita ang kuturan nga ini mga tao gin-honor gitagaan sila sang kadayawan, no? Kadayawan apang nagapayag sa aton nga ang ilang nga sala nagdulong ini sa ilang makilala naton nga kay kinakasala sila, they are free. Apang wala sila sang ginatawag nga impunity. Wala sila sang consider naton ini nga mga tao hindi sila luwas sa sentensya o kon sa kabayaran sa mga sala nga ginimo nila. Kay tungod ila ginimo, ginpasipalahan nila ang Dios pinaagi sa pinaagi sa pagsupak sa instruction sa Dios. Nagapayag, this is a fatal deception. The great light and privileges bestowed required returns of virtue and holiness. So, ang dakong kapawa ang ginatag sila, ang pribileyo nga ginatag sa ila, nagakinahanglan inisang pagkilala, pagtalopangod nila sa dako, gilala nila ang pagkabalaan nga amo ang dapat nila iuli sa Dios sa kasanag nga ginatag sa ila. Apang anong ginimo? Ila inigin walay inablang makonsider naton. They are careless. Walay pagtalupangod, no? Walay paghalong sa mga instruction nga ginatag sa iya sang Dios. Kaangay man sa ato mga uturan. Kung isa mo man ang ato nga kiniya, walay kita paghalong. Kabalo na kita sa kabaturan, kabalo na kita sa instruction sa Diyos, apang wala kita paghalong. Ano ginahimo naton? Pasipakpakan ta lang. We considered it nga ang aton nga kaluwasan ginatag sa Diyos, do kaangay siya nga amo ang aton nga license nga makahimo kita sa mga butang nga dapat naton imuon bisan labag ini sa bubuton sa Diyos. Do kaangay ina makuturan sa ginimo ni Nadab kag ni Abiho. Nadab and Abiho had not in their youth been trained to habits of self-control. O, diri palang gali makutura, no? Para sa mga ginikanan, no?
kinahanglan ini mga kabataan hindi manging kaangay ni Nadab kag Abiho. So may makuturan, hindi lang niya sala sang duha ka bata, kundi sala man sa ginikanan. No? Kaya nga aman, tungod makita naton ang ini sila nga duwa during their youth was during their training, ang ila habits, ang ila self-control, wala nila ya madaog. No? Wala nila na angkon sining duwa. Ang isa ka nakita na ko dire nga nagpahayag sa aton kay ang amay, so ini nagpahayag nga ini ang amay, the father's disposition, the father's yielding disposition, his lack of firmness for right had led him to neglect the discipline of his children. His sons had been permitted to follow inclination, habits of self-indulgence, long cherished, obtain a hold upon them which even the responsibility of the most sacred office had not power to break. They had not been taught to respect the authority of their father, and they did not realize the necessity of exact obedience to the requirements of God. Wow! Ang pagtudlo mga kuturan, importante gid. Kag ini mga ginikanan, makita nako, this is not the counsel of sa children, counsel man sa mga ginikanan. Ngay nga kaya in the first place, si Aaron, hindi siya kabalo magdisiplina sa iyang kabataan. Gani mga kuturan. Ato ni talopang doon ang pagdisiplina sa kabataan. Importante gid ang Balangos Sulatan nagambal sa aton, train up a child in the way he should go, for when he is old he will not depart from it. Mga kuturan, kung unta si Nadab kag si Abiho gin training sang iya amay kag wala sa naga yield. Now, wala siya naga yield ya sang iyang instructions. Meaning kinahanglan kita nga ginikanan mangin firm. Mangin firm kita on whatever guidance and instructions nga ginhatag sa aton sang Ginoo. Hindi naton pag inabalang minikita ko di mo. Inang pagdisiplina, part sa akon nga topic bila mag-lecture ko sa responsible parenthood, responsible parenting. What is your parenting style? Parenthood, explain. Din naton makita mga ka-360 during gali sa pagdisiplina, importante gid. Kung anong disiplina gina-impose, hindi lang kinahanglan nga si nanay lang, hindi kinahanglan nga si tatay lang, kinahanglan both parents should be involved in discipling. Pagkahimo naton nga mangin disipulo ang aton nga kabataan sa pagdisiplina naton, duwa, hindi pwede nga si nanay lang o si tatay. Kag kinahanglan mang-inform kita sa aton decision. Example ko na. Example ko bala sa amon panimalay. May tatlo manggo mga ka-360 nga mga kabataan. Duwa ka mga lalaki, ang subang lalaki ang manghod, ikamanghuran lalaki ang tunga babayi. No? Sa pagdisiplina, kinahanglan ang amay kag iloy magaysugot. Example, ang iloy gilisensyahan sang bata. Kag ang iloy nakahibalo nga ining gilisensya sang bata hindi maayo sa iya. So, mabilit ang bata. Muna, mibit sa makakwansa. Di sa kulihi daw takan ang iloy. Hindi gani. Amo ni. Ni-explain sa iloy. Nasiling ng iloy. Natikan to kumuto kay papa mo. Basta gani magsiling na ng iloy nga ikadto na sa akon, meaning gapangayo sa sang affirmation. Affirmation. May inistoryahan na kami na. Mangayo na sa affirmation, kung masugot ko hindi. Puro simple, kinagabalat siya hindi na. Hindi kayo nagsugot si nanay, si tatay hindi. O kung nagsugot si tatay, si nanay hindi. Hindi, parehas, may affirmation.
So magsiling makadto ta, ba makadto ko amo ni. Ano sila ni mami mo? Hindi ko kuno sila ni mami mo. At ano nga balyasin mo? Anong naigaysin mo? Ano ang pinakamaayo? Anong kwan? Kapit pagidining sa una mga kabataan, siyempre ang pambala, ining Sabat. Sa problema na ang Sabat, Biyernes ng gabi may activities sa eskwelahan. Biyernes na alas 5 sa hapon hasta na magabi, masiling na may activities sa eskwelahan. Siling sa iloy mo, niya istoryahan nyo to si papa nyo. Hindi sa ka-decide pag abot sa akon, di kabalo naman kita nga adlaw nga inugpuhay na pagtakop sang dulom, adlaw nga inugpuhay na, di ano sa imo. Gusto ka maglakat? Kaya kung maglakat ka, ginpasubam ang Diyos. Kung naglakat ka, ikaw nalipay, ang yawa nalipay, pero ikaw ang ginimo mo, ginpasubam mo Diyos, kami pasubaan mo man. Kaya hindi pala nag-istoryahan kita, amuni. Klase! Kasi din isang bata ko, pagpulit na sa bata ko, kaya bayi, nga mami, nga balang ko sang teacher ko, nga muni, nga nano ka klase presidente, nga supposite, ka po manauna, wala ka di. Pero lang ginalait, ako nga bata. Yung bata ko nagahibi lang na. Kaya presidente si sang SSG? Si SG, sa eskwelahan, Supreme Student Government, presidente siya, reklamo, nahimo yung man ang bulaton niya. Imam, mahimo lang ko yan sa ilugaw alikotong ko. But not on, muna blawang kuturan. So, hindi kita magipin. Makukuturan, lay gagari sa aton. Di kinalan, paros kay Aaron. Kay may diferensya gali. Tungkol si Aaron mismo, na gano'n siya, nag-give-in siya sa ano? Sa mga ginahimo sang iyang nga mga bata. Anong iyang bata? Makita naton, during their youth, ano sila? Ang ilang nga pag-training sa ila, pinaagi sa ginatawag nga self-control kag sa ilang habit, wala ni mahimo. Wala ini matigayon kay tungod ang ilang amay nag-yield sa disposition nga supposedly disposition sa Dios, nag-yield siya sa iya firmness kag nag-give in siya sa iyang mga kabataan. Amo na nakita ko mga kuturan nga mga pagtudlo. Ano sila nga mga kuturan, no? Kasiling siya. Yeah. God designed to teach the people that they must approach Him with reverence and awe. And in His own appointed manner, He cannot accept partial obedience. Partial obedience means disobedience. Partial obedience means sin. Yielding to sin, meaning nagpalayo ka sa Diyos. Mga kuturan, it was not enough that in this solemn reason of worship, nearly everything was done as He had directed. God has pronounced a curse upon those who depart from His commandment. A curse, to those who depart from His commandments and put no difference between common and holy things. Anong common? Ina ang mga butang nga hindi balaan sa balaan. So, kailangan kita gali ang mga katawan sa Diyos, kailangan ka distinguish, kabalo mag-distinguish sang ginatawag nga balaan kay hindi balaan. Aton aya na isa-isahon. Kung isa-isahon aton makururan sa aton nga panag-undamo. But during the time aton na tahon kinanan ang tanan nga mga kalayo, tanan nga pagsindi sa didto sa ining tabernakulo, kinalan iya ayon sa instructions ng Diyos. Ang Diyos dagatag instructions nga ang kalayo, it should not be strange fire. Kinalan magalin sa Diyos. No? Ang kalayo. So meaning, hindi kita magpangabudlay, ang Diyos nagpangabudlay. Sa unang paragon, ang Diyos nagpangabudlay. So, sa asubong naman, ano ang karoon sa niya? Yan rin. He declares by the prophets, woe unto them that call evil good and good evil. Kailo sila nga nagtawag sa
malaot nga maayo, kag yadtong maayo nga malaot, that put darkness for light and light for darkness. Aba, mga ka-360, nagpahamtang sa kadulom nga among kapawa, kag ang kapawa nanging kadulom. Woe unto them that are wise in their own eyes and prudent in their own sight. Yeah, which justify the wicked for reward and take away the righteousness of the righteous from him. They have cast away the law of the Lord of hosts and despised the word of the Holy One of Israel. Siling sa Isaiah chapter 5 verse 20 to 24, mga ka-360. Hindi nga, let no one deceive himself with belief that a part of God's commandments are non-essential, or that He will accept a substitute for that which He has required. Said the prophet Jeremiah, who is He that said, and it cometh to pass when the Lord commanded it not. Siling sang Lamentation chapter 3 verse 37. Nagapahayag mga kuturan sa aton, let no one deceive himself. No? Hindi nato makuturan pagpatalangon ang atong kagalingon. Kaya masiling kita, ang parts ng God's commandments hindi na importante. Pahayag gani sa atong mga ka-316 anong sinibala. No, ako kagina ang gipamatian naman akon is a debate. Debate naman. Mumula na yung ginimo sa aton nga inyo mga utod dito kung wala kita hilikoton. Samtang nagimo kita sa mga akon nga hilikoton sa pagpamtang sa akon nga mga kasapatan, no? Ang akon mga pagpakamayong ginatag sa aton sa Ginoo, samtang ginapreparar ko na, ginapahamtang, ginapakaon, everything ang mimo na kon. Wala ko sang mahimo o kung mamanday man ko, kung ano man himuon ko, basta man ko consider na kon nga it is a free time nga pwede mo lang akon nga dulunggan makapamati, open ko na mga ka-360. So, siling mga kuturan, yung Lamentation nagapayag sa aton, let no one deceive himself with the beliefs that part of God's commandments are non-essential. Amo mo ito bla? Ang instruction sa kay Nadab and Abiyo, kailangan there will be no strange fire dito sa tabernacle. Ginimo nila. Anong ginimo sila sa Diyos? They were consumed with fire in front of the people. Sa amo man yung kuturan sa aton, hindi kita magmuna-una nga less na ni, agamay mo na ni ang pagbinutig. No? Pagbinutig, gamay mo na. White lies man to. Ako yung ginimo, pwede na ka-360 Brian. White lies. White lies is still white lies. White lies is still lies. No? Ang pag-imo naton sa mga butang nga labag sa kabubuto sa Dios, sala Japon. Naton tulopang don, no? So sala na Japon. Ni naton, kuan man akon fling-fling man hindi gimani kay permanente. Oh, fling-fling man na akon. Amo para Japon. Sala para Japon sa tubang sa Ginoo. There will be no substitute. No, sige niya, or that He will accept a substitute for what He has required. Silini. Who is He that said, and it cometh to pass when the Lord commanded it not. Siling sa Lamentation. Yeah. Mga kapaturad niya. Sa Proverbs 14:12, God has placed in His word no command which men may obey or not, or disobey, and it will not suffer the consequences. If men choose any other path than that of strict obedience, they will find that the end therefore are the ways of death. Tandaan nato na. Tandaan nato, nagasiling siya, nagapahayag siya nga nato, nga ang Diyos nagpahamtang sang iya mga pulong, mga pagmando sa mga katawhan, nga dapat pagasundon. No? Pagasundon. Or hindi pagasundon. Magasaper sila sang mga konsekwensya. Meaning, kung nagsunod ka, magasaper ka sang konsekwensya. Anong konsekwensya ka nagpasulundon ka? Maangkunin mo ang kabuhi nga walay katapusan. Maangkunin mo ang langit. Kung wala ka na sunod, ang kuno nimo?
ang nagadabdab nga kalayo, linaw nga kalayo sa uli nga panag-on, amo ini ang imo nga maangkon mga ka 360, no? So ang Dios gali nangin maalam sa aton. Nere nya Moses said unto Aaron and unto Eleazar and unto Itamar his sons, uncover not your heads, neither rend your clothes, lest ye die, for the anointing oil of the Lord is upon you. The great leader reminded his brother of the words of God, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. Aaron was silent. The death of his sons cut down without warning in so terrible a sin which he now saw to be the result of his own neglect of duty, wrung the father's heart with anguish, but he gave his feelings no expression. By no manifestation of grief must he seem to sympathize with sin. The congregation must not be led to murmur against God. Mga kuturan, ano ginailanan? Kinanglan ang congregation hindi magdulong sa pagkumod. Oh, ano sila ni Aaron kay Aaron, sila ni Moses kay Aaron, kinahanglan si kay Aaron kay Eleazar kay Itamar niya uncover panalakdong kamo sa inyong mga ulo o hindi gani mamatay kamo. Turan amo man sa aton subong panagton. Subong pasalamat kita gitagaan kita gayon sa pagbag-o sang aton kabuhi. Tagaan kita sa gayon sa pagbag-o sa aton outlook sa aton kabuhi, sa pagsunod sa mga palatukuran sang Dios, no? Palatukuran sang Dios. Gani makuturan sa aton nga pagtuon, no? Aton inisugpunan ang aton nga pagtuon sa masunod Thursday. Sakto ka 360 Brian. Thursday mga kuturan, same time 5 o'clock to 6 o'clock. Diri kita sa programa naton. Dali aton pagaistoryahan ang inyo lagad ka 360 Ray Herios. Upod na kon si ka 360 Brian. Digasampot ang ako dila. Mamilawig-lawig man ta wala takawakal, no? Upod naton si ka 360 Brian Lacson. Nagasiling kami sa imo, ang Dios magpakamaayo sa tagsa-tagsa sa aton mga pagpangabudlay sa paghingabot o pag-angkon nga ang kabuhi nga walay katapusan aton ini mahuptan nga ginatag sa aton sa Dios. Kani magampo kita mga kuturan. Salamat labing balaan kagalang do namon ni Dios sa ining dakong gugma nga ginatag nimo sa amon. Unta ining kabuhi nga amo na angkon karon. Pag talupang do namon nga do ano kasagrado ini sa imo atubang. Ining kabuhi nga amo na angkon karon napun-an sang kalaot apang tungod sa imong dakong gugma gintiloan nimo ini. Kag ining kaluwasan nga amo na angkon karon o Dios. Amon ini paghahuptan nga sa pag-abot sang panagon ining kaluwasan maangkon namon kag mangingkabahin kami sinagit-ama nimo nga bag-ong langit ka bagong duta para sa Pilipinas. Salamat o Diyos sa sining gugma. Ubay kami sa among milikoton nga nabilin sa sining at tinakda. Dinampo namon ini pinagi sa bugtong anak sa Jesus.